Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, ang love at infatuation daw, magkaiba. Pero kahit sino pa sa ating makaramdam nito, kung love man o infatuation, hindi natin agad malalaman kung ano nga bang klase ng damdamin iyon. May mga pagkakataon kasi na masasabi mong in love ka, pero yun pala, infatuation lang. May mga oras din naman na sinasabi mong infatuated ka lamang sa isang tao. Pero hindi mo na mamalayan na totoong umiibig ka na pala. Ang infatuation daw, Brigada Love Lines, mabilis magsimula at mabilis ding mawala. Pero ang love, pang matagalan, pang forever. Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mira. 20 years old, isang second year college student dito sa Batangas City. Sumulat po ako para ikwento sa inyo ang para sa akin ay ang aking first love. Brigada Love Lines, ulila na po ako sa ina. Ang kwento sa akin ni Papa, namatay daw si Mama noong ipinanganak ako. Kaya hindi ko na siya nakilala pa at nakasama. Gayunman, Brigada Love Lines, kahit kailan ay hindi ko naramdaman na may kulang. Sobra-sobra pa kasi ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng aking Papa Felix. Marami siyang mga pangaral sa akin na nakatatak na sa puso ko. At isa nga po sa mga palagi niyang paalala ay ang pagbutihin ko ang aking pag-aaral. Ang love life, wala po yan sa isip ko noon pa man. Kahit pa nga maraming naliligaw sa akin, hindi ko po sila iniisip. Ayoko kasing suwayin ang papa ko. Hanggang sa dumating ang isang taong hindi ko po akalain na magugustuhan ko at mahuhulog ng lubos ang loob ko sa kanya. Tipong hindi ko po alam kung in love ba ako sa kanya o infatuated lamang. Nak, doon na ako. Pa, mano po? Kawa ka ng Diyos, anak. Teka, kumain ka na ba? Ay, hindi pa po. Hinihintay ko po kayo eh. Siya nga po pala, Papa. Happy birthday po. Salamat, anak. O siya, maghain ka na para sa 3. May kasama ako. Inaayos lang yung pagpaparadahan ng motor niya. Sige po. Anak, katrabaho ko pala si Jose. Ay, hello po. Ito naman ang anak ko, Jose, si Mira. Talaga naman palang ang ganda ng anak mo, pare. Biruin mo, may dalaga ka na pala. Oo naman. Nagmana naman yan sa nanay niyang maganda eh. Buti na lang, hindi sa akin nagmana. Papa talaga oh. Gwapo ka kaya. Sus. O siya, kumain na muna tayo. Siya nga pala, pare. Birthday mo, di ba? Bakit hindi ka man lang naghanda? Matanda na ako, pare. Para sa handa-handa na yan. At saka, gastos lang yun. Isa pa, wala namang pwede magluto. Hindi kasi marunong magluto tong anak ko. Mapaya na nga lang sa prito. Papa naman. Ipahiya ba naman ako sa bisita? Sorry naman, anak. Nagsasabi lang naman ako totoo. So hindi ka pala marunong magluto, Mira. Ilang taon ka na ba?
20 po. Kabe-birthday ko lang din po. Legal age ka na pala. Dapat nag-aaral ka na magluto, lalo na at ikaw ang naiiwan dito sa bahay nyo. Sa susunod po, susubukan ko at saka pag-aaralan ko rin po. Mabuti yan. Lalo kayong dalawa na lang ng papa mo ang magkasama. Pagkatapos pala natin kumain anak, pakibili mo kami ng pulutan sa tindahan ha. Mag-iinom po kayo? Ngayon lang naman anak. Birthday naman ni Papa. Pagbigyan mo na. Sige po, pero konti lang ha. Mabait naman palang bata tong anak mo pare. Bait talaga yan. Buti nga, naintindihan niya kung ba't minsan lang kami magkasabay sa pagkain eh. Oo naman, Papa. Naiintindahan ko na kailangan mong magtrabaho kasi para rin sa akin yun. Ang swerte mo naman sa anak mo pare. Oo naman. Tsaka, lahat ng palala ko sa kanya, sinusunod niya. Ni minsan, hindi niya pa ako sinusuway eh. Kagaya ng pagbo-boyfriend. Mahigpit ko yung pinagbabawal sa kanya. Eh di wala ka pa palang boyfriend, Mira. Naku, wala po. Hindi ko po priority yan. Tama naman. At saka, kagaya lagi kong sinasabi sa kanya, distractions lang yan. Di ba anak? Opo, Papa. Oo siya. Tapos natin itong pagkain natin nang makapag-inom na tayo pare. Brigada Love Lines, birthday ni Papa noon nang una kong makita sa personal si Tito Jose. Dati ko na rin po siyang kakilala o kilala kasi nakukwento nga po siya sa akin ni Papa. Pero hindi ko po akalain na sa palaging pagpunta ni Tito Jose sa bahay namin ay magkaka-crush ako sa kanya. Sa kabila kasi ng edad niya na 42 ay gwapo pa rin si Tito Jose at matikas pa rin ang tindig niya. Maputi siya at matangkad at higit sa lahat ay malinis sa kanyang pangangatawan. Nagkataon naman po na iyon nga ang tipo ko. Pero una pa lang Brigada Love Lines, alam kong hindi na kami pwede ni Tito Jose. Dahil magkalayo nga po ang edad namin. Wala sanang magiging problema dahil wala naman siyang asawa, pero alam kong magagalit ng husto si Papa kapag nalaman niya na nagkakagusto ko sa tropa niya. Kaya naman wala akong choice, Brigada Love Lines, kundi ilihim na lamang ang lahat sa aking papa. Mano po, Tito Jose? Ano pong ginagawa niya rito? Mag-overtime daw ang papa mo. Naisip ko na dalhan ka ng pasalubong kasi nabanggit ng papa mo na gusto mo raw nito. Kaso baka mamaya wala nang mabilhan ng papa mo. Ano po ito? Buksan mo. Wow! Strawberry donut! Para po talaga sa akin to? Oo nga. Grabe, Tito Jose. Salamat po. Paborito ko po ito. Oo nga, nabanggit sa akin ng papa mo. Bakit niyo naman po ako binigyan nito? Wala lang. Gusto lang kitang makitang masaya. Kita ko kasi na sobrang gugol mo sa pag-aaral. Tuwing pupunta ako rito sa inyo, panay ang pag-aaral mo. Naku, nakakahiya po kaya. Pero, salamat po ulit, Tito Jose. Walang anuman. Para na rin kitang anak kaya masaya akong makita kang masaya. Pero, ayoko pong maging anak niyo. Ha? Anong sabi mo? Wala po. Sabi ko po, mag-aaral na po ulit ako. Salamat po ulit dito sa donut. Nagpatuloy po ang pagka-crush ko noon kay Tito Jose. Nung una, malinaw naman sa akin na gusto ko lang talaga siyang maging inspirasyon sa pag-aaral ko. Pero habang tumatagal, mas kakaiba pa ang aking nararamdaman para sa kanya. Noon, curious na ako sa buhay ni Tito Jose. Bakit wala siyang asawa? Gusto ko ring malaman kung ano ang mga hilig niya. Tuwang-tuwa ako sa tuwing pupunta siya sa bahay namin at kapag hindi siya kasama ni Papa, nakakaramdam ako ng lungkot. Paminsan-minsan din ay nagpapapansin ako sa kanya. Kaso ang hirap kasi hindi pa rin naman ako handang umamin sa kanya. Lumipas po ang mga araw, linggo at buwan. Naging gawin na ni Tito Jose na tuwing pupunta siya sa bahay namin ay meron siyang pasalubong para sa akin. Pakiramdam ko tuloy, espesyal na rin ang turing niya sa akin. Ang totoo pa niyan, Brigada Love Lines, nag-aral na rin po akong magluto para sa kanya. Para sa tuwing nasa bahay siya,
ay masarap ang pagkain nila ni Papa. Aaminin ko, Brigada Love Lines, mahal ko na yata si Tito Jose. Anak! Mauna na ako. Bago rin naman akong babalik kasi may lakad kami ng Tito Jose mo. Pag dumating siya, sabihin mo, nasa barangay lang ako at may inasikaso. Sige po, Papa. Itong pinto, pakilak na ah. Opo, Papa. Ay, nakakatamad naman dito sa bahay. Hayain ko nga sina Paula na pumunta sa mall. Ay, nako, matawagan nga. Mira, Tito Jose, nandyan ba si papa mo? ikaalis lang po. Hindi niyo po ba nakita sa kanto? Hindi eh. Sabi niya po, hintayin niyo na lang daw po siya rito. May inaasikaso lang po sa barangay. Sige. Tito Jose, pwede ko po ba kayong makausap? Bakit iha? May sasabihin po kasi ako sa inyo eh. Kung okay lang po sana. Bakit? May problema ka ba? Wala naman po. Sa palagay ko po, hindi naman to problema. Pero sa inyo ko na rin po unang sasabihin. So, hindi yan alam ng papa mo? Hindi po eh. Ano ba yun? Tito Jose, gusto ko po kayo. Anong sabi mo? Gusto mo ako? Teka, iha, sigurado ka ba dyan? Sigurado po ako, Tito Jose. Seryoso po ako. Alam ko po na magagalit si Papa kapag nalaman niya to, pero gusto ko lang pong malaman niyo tong nararamdaman ko. Iha, para na kitang anak. Hindi po ako naniniwalang yan ang nararamdaman niyo para sa akin. Ang bait-bait niyo po sa akin, tapos lagi niyo po akong dinadala ng pasalubong. Ano pong ibig sabihin nun? Maganda naman po ako at matalino. Marunong na rin po ako magluto. Pasensya na Mira pero anak lang talaga ang turing ko sa'yo. Isa pa, wala na sa isip ko ang magkaroon ng kasintahan. At saka masyado na akong matanda para sa'yo. Hindi ko rin naman akalain na bibigyan mo pala ng ibang kahulugan ang mga ginagawa ko sa'yo. Iha, ginawa ko ang bagay na yun kasi nga anak na ang turing ko sa'yo. Pero gustong gusto ko po kayo. Simula pa po nung una kayo magpunta rito, alam ko na pong may kakaiba akong nararamdaman para sa inyo. Iha, kung ano man yung nararamdaman mo, nasisiguro ko na hindi yan pagmamahal. Kung hindi, ano pong ibig sabihin ng nararamdaman ko para sa inyo? Feelings ko po ito, kaya kung meron mang nakakaalam ng nararamdaman ko, walang iba kundi ako. Gusto ko po kayo, matagal na. Masakit na mabasted. Akala ko talaga may gusto na rin sa akin si Tito Jose. Pero anak lang daw ang turing niya sa akin. Halos ama ko na raw siya. At hindi niya na raw nakikitang magkakaroon pa siya ng kasintahan na kasing bata ko. Masakit, Brigada Love Lines. Dahil kung kailan naman ako umibig, saka naman ako hindi gusto ng taong gusto ko. Matapos po ang araw na iyon, ilang araw na hindi bumisita sa bahay namin si Tito Jose. Palagi ko siyang hinihintay noon. Pero wala talaga. Itinatanong ko rin siya kay Papa ng pasimple lang. Pero ang sabi niya raw o ang sabi raw ni Tito Jose, busy siya at pagod sa trabaho kaya laging diretso na sa bahay pag uwi. Sobra ko siyang na-miss noon, Brigada Love Lines. Umabot kasi ng 1 buwan na hindi ko man lang siya nakikita. Kaya naman po nilakasan ko ang loob ko at gumawa ko ng paraan para makita ulit siya, para makausap siya. At sa pangalawang pagkakataon, para sana masabi ko sa kanya na gusto ko siya. Kasi Brigada Love Lines, hindi ko alam, kahit ano pang gawin ko noon, hindi talaga siya mawala sa isip ko.
Nandyan po ba kayo? Tito Jose, buksan niyo po itong pinto. Tito Jose, alam ko pong nandyan kayo. Mira, ikaw ba yan? Opo, Tito Jose. Buksan niyo naman po itong pintuan. Tito Jose! Teka lang, Mira. Huwag mo kong yakapin. Baka kung sino makakita rito sa atin. Tito Jose, bakit hindi na po kayo pumupunta sa bahay? May problema po ba? Wala naman. Sa tingin ko lang kasi para mawala yung nararamdaman mo para sa akin, maigi na hindi mo muna ako makita. Pero, miss na kita, Tito Jose. Akala mo ba, mas mabilis mawawala ang pagkagusto ko sa'yo kapag hindi ka na nagpakita sa akin? Mas hinahanap-hanap nga kita eh. Pero Mira, hindi tama ang nararamdaman mo. At alam ko rin na hindi yan pagmamahal. Ilang beses ko po bang uulitin sa inyo na pag-ibig po ito? Hindi ako magkakaganito kung hindi kita gusto, kung hindi kita mahal. Pero Mira, masyado ka pang bata. Marahil excited ka lang. Hindi po. Sabi ko naman po, 'di ba? Feelings ko to, kaya bakit ako magkakamali sa feelings ko? Magmahal ka na lang ng kaedad mo. Huwag na lang ako. Kayo nga po ang gusto ko. 'Di ba sabi nga po, wala naman sa edad ang pagmamahal. Pero, para na nga kitang anak. Pag-uusapan lang tayo ng mga tao. Alam mo namang maraming chismosa. Wala po akong pakialam. Hindi Mira, hindi pwede. Alam mo, umalis ka na at baka kung sino pa makakita sa'yo rito at maisumbong ka pa sa papa mo. Kung kinakailangan na hindi mo na ako makita, ako na yung iiwas. At lalayo, ako na yung hindi magpapakita sa'yo para makalimutan mo yung nararamdaman mo para sa akin. Pero Tito Jose, Ako'y napapatigil, hindi makaisip kapag naaalala ka. Mga letra at tono, wala sa ayos pag ika'y nasisilayan. Hawak ang gitara, di makatugtog. Hawak mo ang pusong nahulog. At ang iyong pagtawag ng pangalan ko, ang tanging naririnig, umuulit ng ulit lang. At kahit na maaari pang mabago ang isip mo, walang ibang alam mawitin itong puso ko. Balik-balik na rin man ang isip ko, pinagdinilayan ko di ang puso ko. At kung paano mapipihag to. Brigada Love Lines, hindi ko akalain na ang first love ko ay siya ring aking first heartbreak. Hindi raw talaga ako gusto ni Tito Jose kaya kailangan ko yung tanggapin. Ipinagpatuloy niya yung sinabi niya na hindi muna siya magpapakita sa akin para raw makalimutan ko siya. Hanggang ngayon, Brigada Love Lines, 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Walang kaalam-alam si Papa na nagkagusto ako kay Tito Jose. Sa isang kaibigan ko lamang ito na ikwento at ang sabi niya, marahil infatuation lang daw ang naramdaman ko para kay Tito Jose. Pero kung ano pa man nga itong naramdaman ko para sa kanya, At kahit sana Brigada Love Lines, sana'y makalimutan ko na siya. Mahirap gawin, pero sana kayanin kong hindi na siya mahalin. balik-balik na rin Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Brigada, yours, Mira. at kung paano